Or siguro naman, kung creator ka ngayon, nung nag-uumpisa ka, siguro naman, ginusto mo din naman mapunta sa tier 1. Ang point ko talaga, kung tutumbukin ko na yung punto ko dito, ayoko nang pahabain. In a world of business, you have to treat any business problem as it is a business. Ang kausap nyo dito, negosyo. Ang nakaapekto sa inyo, negosyo, hindi po tao. Ang tingin nyo kasi sa tier 1, tao-tao lang. Pero hindi. Ang tingin nyo kasi, kapag naagrabyado kayo ng isang tao, normal naman na magalit kay. Oh, hello mga stories! Welcome back sa isa na naman na random reaction. So, dito sa ating channel mga stories. Pala si Mikey no? At ngayon, pag-usapan natin no, yung about yung kay Josh Mojica no, regarding sa pagtatanggol ko no, itong tier 1 na to. No? So, ngayon pag-uusapan natin no. But before that mga stories no, sa mga hindi kakalam yung tungkol sa tier 1 na to, no, mabuti ba panoorin nyo yung dalawang video, no, na pinrovide ko, yung nag-content ito kay Sir MG, no, para malaman nyo yung yung context na, no. Bago tayo mag-proceed ng video, no, sa mga hindi nakaka-nood o hindi pa alam yung yung tier 1 entertainment na to, panoorin nyo yung dalawang video, no. Una, ito yung, ito papakita ko sa inyo. Hindi nakakaalam sa mga ito yung video ni MG, no? Dalawa yan. Ito naman yung tier 1, hindi nagpapasweldo sa mga sa mga kanilang influencers, no? At ito naman yung tier 1 di pa rin nagbabayad sa mga influencers. Okay. So, panoorin itong dalawang to. Ito una, tapos pangalawa. Ngayon, oo. Para makasunod tayo sa procedure sa ating video natin. Okay? Ngayon mga stories no, sa mga nakapanood na ng video nun, yung para maging context. Ito na nangyari no, since napanood nyo yung about sa tier 1 no, dahil yan hindi hindi pinasweldo o wala parang wala kulang pa yung mga sweldo nila no. So para sa context ng dalawang video ni MG no, na pinanood natin yung una, sinasabi niya ng mga creator dyan na nagme-message sa kanya dahil hindi nababayaran yung tier 1, okay? May mga screenshots /post pa nga na lumalabas na nangihingi ng bayad kuno, di ba? May nagsasabi umabot sa mga ilang buwan, na iba halos isang taon, at may iba nga sinasabing mas matagal pa, okay? Tapos yung yung ikalawang video doon, no, yung about yung regarding sa update yung may statement may statement daw yung tier 1 na parang reconstructive kami. Mga screenshots sa post na lumalabas na nangingi na bayad, no. Tapos may nagsasabing umabot ng mga ilang buwan, no. May mga iba halos isang taon. Iba nga na sinasabing mas matagal pa, no. Tapos yung mga yung ikalawang video, yung itong update ko, may statement daw ang tier 1 na parang nag-restructure kami. Bawasan yung manpower, we're working behind the scenes, we apologize, committed kami to fulfill obligations. Ganun yung pinakalaman nun. Tapos, eto na yon. Pumasok si Josh Mojica at may video siya sa Facebook, no? Ngayon, panoorin natin yung kanyang Facebook page, okay? Ito na. Okay. Gusto kong simulan ito from a perspective after ko panoorin yung video ni Makagago about tier 1. Sinabihan ako ni MG na palongis daw ako. Pero bago muna yun, may gusto muna ako itanong sa'yo, Makagago. Alam mo ba ang ibig sabihin ng stakeholder? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng stakeholder? Sabi mo doon, pinasa mo yung stakeholder na message ng tier 1, tapos tinawanan mo. Sabi mo, wala pa doon yung mga creator, hindi pa nila dinadama yung creator pag sinabi nilang stakeholder. Alam mo ba yung ibig sabihin ng stakeholder? Yes or no? Hindi. Okay? I-search mo na lang. Ang stakeholder is any person, group, or organization that has to do with the business. Customer, clients, suppliers, investors, partner, anyone. Basta engaged ka dun sa negosyo, whether affected ka sa actions, whether sa decisions, whether sa results ng negosyo na yun, ibig sabihin, stakeholder ka. Okay? Ang stakeholder, hindi ibig sabihin yan, investor yan, or partner yan. Mukha lang ganun. Pag hindi
ka marunong or pag hindi mo alam. Okay? Pangalawa, gusto kong simulan tong mensahe na to sa tanong na alam niyo ba talaga kung paano tumatakbo ang isang negosyo? Alam niyo ba talaga yun? Paano ko nasabi? Huwag na muna natin pag-usapan yung tier 1. Sa umpisa, hindi ko na muna itatak. Business 101 muna tayo. Ano ang ginagawa ng isang negosyo? Ang negosyo, unang-una, para maging negosyo yan, kailangan yan kumita. Okay? Pangalawa, para maging negosyo yan, kailangan yan makapagpasok ng benta. Kailangan makabenta ng isang negosyo. Pangalawa, kailangan yan, pag nakapagpasok ka na ng benta tapos kumita ka na, negosyo ka na. You are a business. Mas technically, nagkaroon na ng transfer of money. Whether it may be product, whether it may be service, and that's business. Okay? So, alam niyo na ang business. Pero ang point ng video na to is really about a service business na kumukuha ng brands at nagko-connect sa creators. Ay, check that. Service business. Or kung ano mang klaseng service business, kung ano gusto niyo isipin service business. Pero sige, focusan ko na. Tier 1. Tier 1 entertainment. Ano ba talaga ang naging problema ng Tier 1? It's sa negosyong mundo. Tandaan nyo na ang Tier 1 entertainment, nakakabenta yan through advertising. Advertising. Meaning, yung core people nila, a group of 50 people na lang ngayon, pero before 200 sila, a group of 50 people all working towards advertising and marketing. A group of them, nagbebenta sa mga brands, nagpapasok ng deal flow. A part of them, kumukonect sa mga creators. At after kumukonect sa mga creators, i-connect nila yung brand, pupuntang creator, tapos magkaroon na ng cut. Ganun na kasimple. Pero ang mahirap doon, syempre, mag-close ng deal. At yun yung ginawa nila. For so many years, for 9 years. Okay? Ngayon, ano ba ang concept ng negosyo? Ang concept kasi ng negosyo, susugal ka. Ang concept ng negosyo, magre-risk ka, maglalabas ka ng pera, kailangan mo ayusin yung branding mo, kailangan mo mag-marketing, kailangan mo gumastos, kailangan mo mga kapital, kailangan mo ng pang-OPEX, kailangan mo mag-operate, kailangan mo mag-employ, kailangan mo mag-hire. Yun ang ginagawa ng negosyo. Tama? Tapos, ang negosyo, the bigger the risk, the bigger the reward. Pero ang negosyo, the bigger you are, the harder you fall. Kasi ibig sabihin, ang laki na ng risk. Pag malaki ka na, lumalaki, kumakapal yung OPEX, kumakapal yung pera na involved. Okay? Ganito, ano pa ang isa pang concept ng negosyo? Ang isa pang concept ng negosyo, ang mga negosyo, literal, walang negosyong hindi nalugi. Lahat ng negosyo, throughout the entire history of the world, lahat yan, at some point in their life, nalugi sila. In the case of Tier 1, nangyari sa kanila. In business world, nagkaroon po ng pagkalugi. Kaya kung nagtataka kayo, ba't lagi akong sumasama sa mga negosyante? At kung nakikita niyo ako ngayon na lagi kong kasama si Boss Strike. Kasi si Boss Strike ay isang negosyanteng nalugi. At ako, nakita ko yun, and I'm trying to help. Okay? Now, let me get back to the story of kung bakit ba nalugi. Nalugi ang Tier 1 dahil sumobra ang OPEX. Nalugi sila dahil sumobra ang kapital na nailabas. Nalugi sila dahil may mga nawalang deal flow. Nalugi sila dahil negosyo sila. Okay? At ang negosyo nga, nalulugi. Ngayon, ang gagawin mo kapag nalugi ka, nagbabawas ka ng expenses. Isipin mo ngayon na kapag konti lang yung pera pumapasok, saan ko lang ilalagay? Diba ba? Saan mas worth it? Saan yung pwede pang i-delay? Saan yung pwede pang i-delay? Saan yung pwede i-delay? Saan yung kailangan bayaran? Ang negosyo kapag nalugi, mag-a-adjust ka. Ang negosyo kapag nalugi, kailangan mo i-angat ulit yung sales mo. Pero paano pag hindi mo na maangat kasi naubos sa yung tao mo? Ang gagawin mo ngayon, itatay mo na lang kontrolin yung pumapasok. Makihigpit ka, kakapit ka na lang. O ano yung meron kayo sa assets, sa lahat ng current deal flows nyo, yung hold mo na lang yun. Ang gagawin mo kapag nalugi ang negosyo? From thinking towards expansion, ang gagawin mo, magpapalit ka. Yun po ang negosyo. Ang konsepto po ng negosyo, nalugi. Wala negosyanteng hindi nalugi. Now, what's the point? The point is, if a business fails, kapag ang negosyo nagkaroon ng downfall, kapag ang negosyo nagkaroon ng struggle, kapag ang negosyo nagkaroon ng hindi magandang nangyari sa kanya, ang kailangan mong gawin, mag-compromise. And in the case of Tier 1, hindi lang naman sila yung negosyo na nagtanggal ng empleyado. Hindi lang naman Tier 1 yung negosyo na hindi nabayaran ng brands. Hindi lang naman Tier 1 yung nakaranas na biglang mag-stop yung anumang source of income. Nangyayari yan sa negosyo. Madami kang pwede sisihin. Pwede mo sisihin yung industriya, pwede mo sisihin yung ekonomiya, pwede mo sisihin yung algorithm ngayon in the case of their industry. The social media algorithm, sa kung anong current state ng economy ngayon, sa current state ng brand deals ngayon on the internet, ng advertising, ng marketing. Sobrang daming angulo pwedeng sisihin kapag ang isang negosyo ay nalugi. Kapag ang isang negosyo ay bumagsak, hindi yan palaging kasalanan ng may-ari. Pero dapat may-ari accountable. Dapat may-ari ang solusyon. Dapat may-ari yung gumawa ng paraan, maibalik yan. Or may-ari yung dapat sisihin talaga. Pero, ang sinasabi ko kasi dito, in the case of Tier 1, ang nangyari kasi, parang ang sinisi lang ng mga tao, especially the creators, is the person na kung sino yung nakikita nilang nagbabayad sa kanila, which is si Boss Trek. And ako kasi, I'm coming from a point that as a businessman myself, I know na hindi lang talaga siya yung dapat sisihin. And because of many business aspects. Pero hindi nyo importante. Ang point dito kasi nangyari na, nalugi na, bumagsak na yung negosyo. Ano na lang, yung tingin ko na siguro dapat sana naiintindihan ng mga tao or stakeholders, meaning kahit sino pa, creators, investors, suppliers, lahat, kliyente. Ano na lang, yung dapat sanang naiisip ng mga tao or even the audience that is affected, the fans that is affected, dahil yung mga idol nilang creators ay na-compromise. Ano na lang yung dapat isipin nila? Na for the previous work that they have done with Tier 1, mula nung umpisa na nag-sign sila, na pumirma sila ng kontrata sa Tier 1, at ang kausap nila at ang katrabaho nila ay negosyo. At hindi maliit negosyo na. Ang negosyo na to, may foreign investors, may VC. Ang kausap nyo, may Australian, European, Singaporean, na mga board members. Eh, yun ang kausap nyo. Kung magiging honest ako, hindi ka dapat super affected. At hindi ka dapat naninira ng tao directly or doon mo biniblame lahat sa tao yun. Why? For example, if a business fails, what do we have to accept? That's the first thing.
for any circumstances, mapabuhay man yan, love life, business, career, work, kapag may nangyaring masama, ang una mong gagawin, you accept, tanggapin na may nangyaring masama, then move forward. Okay? Pangalawa, position yourself sa tamang posisyon. Kung CEO ka, ang una mong gawin, ayusin mo yung problema. Ibalik mo sa taas. Kung kliyente ka, ang una mong gagawin, intindihin mo, or tulungan mo pa. Supportahan mo pa yung negosyo. Bigyan mo pa ng pera lalo kung talaga may tiwala ka sa business na yun. Or just don't say anything bad about it. Or just don't try to complicate. Kung audience ka naman, ang una mong gawin, sumuporta ka. Or empathy. Maawa ka. Bumagsak yung negosyo. Audience ka, di ba? Ibig sabihin, may binuhos ka na din na time and effort dyan. Kasi nanood ka na dyan. In the case of tier 1, siguro naman ever napapihip na kayo niyan. Or napatawa ka na din ng mga creators niya. Or siguro naman, kung creator ka ngayon, nung nag-uumpisa ka, siguro naman, ginusto mo din naman punta sa tier 1. Ang point ko talaga, kung tutumbukin ko sa yung punto ko dito, ayoko nang pahabain. In a world of business, you have to treat any business problem as it is a business. Ang kausap nyo dito, negosyo. Ang naka-apekto sa inyo, negosyo, hindi po tao. Ang tingin nyo kasi sa tier 1, tao-tao lang. Pero hindi. Ang tingin nyo kasi, kapag nag-agrabyado kayo ng isang tao, normal naman na magalit kayo. Tama. Halimbawa, nagkautang ako sa'yo, or nagkautang sa'yo yung isang tao, natural, magagalit ka kasi hindi ka binabayaran, magagalit ka talaga, kailangan mo singilin. Pero paano kapag ang nagkautang sa'yo ay negosyo? Tingin mo, ganun ka lang kadali mabayaran? Tingin mo, pag kinulaut-kulaut mo, pag sinakasiraan mo, makakatulong ka? Hindi naman, hindi talaga kayo nakakatulong. Di ba? Walang nakatulong sa mga nagsalita. Naging parte kayo ng negosyo. At some point in time, naging katrabaho kayo. At some point, napakain kayo ng negosyo. At some point, nag-rely kayo sa negosyo na yan. Pero paano naman, kung yung negosyo naman, yung kailangan mag-rely sa inyo? If you really think through, as it is a real fucking business, na nanulugi, naapektuhan, it takes time para umabante, it takes time para makaangat, makaahon, naiintindihan mo, hindi ka magsasalita. Kung ang tao lang talaga dito sa Pilipinas, naiintindihan na ang mga negosyo, naiintindihan nila ang business sense, naiintindihan nila ang economics ng isang negosyo, naiintindihan nila ang operations part ng isang negosyo. Kung educated lang talaga tayo sa pagiging negosyante, or kung educated lang tayo sa kung paano ba tumatakbo ang negosyo, hindi talaga big deal kung ano yung nangyari sa tier 1. As in, hindi talaga big deal. I don't see anything na dapat tirahin mo yung may-ari directly, or para gabi nyo yurakan yung pangalan nila, or siraan yung pangalan nila. I think dapat magaan lang yan. Bakit? Babalik ako sa unang punto. Hindi naman sila yung unang kumpanya na bumagsak. Hindi naman sila yung unang kumpanya na nag-alis na empleyado. Hindi naman sila yung unang kumpanya na hindi nakabayad. Hindi naman sila yung unang kumpanya na nagde-delay ng payments. At syempre, hindi din sila yung unang kumpanya na tinatry makaaraw. Hindi din sila yung unang kumpanya na tinatry magbayad unti. Hindi din sila yung unang kumpanya na nasa internet yung may-ari. Sa akin lang kasi, ang punto ko, kapag ang negosyo bumagsak, alamin mo kung paano mo iti-treat yan, yung negosyo na yan. Kasi naging katrabaho nyo yan. Kasi ang konsepto ng pagdinegosyo, nakakatulong yan. So, ibig sabihin, ever, nakatulong na sa tao yan. Ever, nakapag-employ na yan. Ever, may pangarap pa din yan gustong maabot. May tinatarget pa din yan na kung paano nila matutulungan yung industriya or whatever, ekonomiya, or paano sila makaka-disrupt, anong klaseng game-changing type of shit yung gagawin nila sa mga kumpanya nila. Kasi lahat ng kumpanya may vision and mission. Ang sa akin lang, Business 101. Ang problema talaga ng Tier 1, akala ng lahat ng tao, ang kausap nila tao, hindi nyo naintindihan na negosyo niya. Pag ang Facebook biglang nawala, or sige, masimple natin, pag yung PLDT sa bahay nyo, yung wifi nyo biglang nawala, syempre magpo-post ka, creator ka, iko-call out mo, shoutout PLDT, baka naman, pakibalik ng internet ko. Normal naman yun. Pero, naging super affected ka ba? As in, literally, as in, gago yung mga yan, kumpal yung mga yan, tabi yung mga yan, masasama ugaling yung mga yan, hindi naman eh. Kasi ang kausap mo, yung institusyon, siraan mo ba ng todo? Eh, paano kung hindi na ibalik yung internet mo? Paano kapag biglang may dumating na fan sa harap ng bayan, alisin yung antena? Eh, institusyon yan. Di ba, may power pa yan, hindi kaya yung magawa. In the case of Tier 1, hindi na lang siguro nakita yung power nila. Kaya ganyan kayo. Pero yung mga totoo, for sure, yung mga hindi nagsalita, baka nakita pa nila. Pero hindi ko na ita-topic yun. Ang point ko dito, kapag ang negosyo bumagsak, huwag nyo nakapakan. Walang negosyante yung gustong bumagsak ang kumpanya nila. At ang kapag negosyo bumagsak, isipin nyo, negosyo yung bumagsak na yun. Negosyo yun. Madaming may kasalanan. Pero sisihin nyo may-ari, okay na, wala akong pakita, dapat lang. Pero what I mean is, don't be too harsh. Maawa naman kayo, nag-alis na ng empleyado. Hindi lang naman kayo yung nawala ng pera. Hindi lang naman kayo yung naagrabyado. Hindi lang kayo yung nawala ng pambayad sa bills. Nawalan din sila ng kaibigan. Kapag ang negosyo bumagsak, nawawalan din sila ng tao. Nawalan din sila ng mahal nila, nakasama nila mag-umpisa. Kasi ginalis nila. Kapag ang negosyo bumagsak, nawalan din niya ng confidence. Kapag ang negosyo bumagsak, nagbenta din niya ng mga ari-arian. Kapag ang negosyo bumagsak, from feeling happy, from feeling at the top of the world, from feeling blessed, na-feel din yan, after yan bumagsak, nagapak yung feelings niyan. Sumasadsad din yan. Ang point ko dito, kapag ang negosyo bumagsak, lahat talaga apektado. Dapat hindi kayo magpaka-victim ng sobra na feeling nyo, intentional ginawa sa inyo yan. Kasi para tirahin nyo ang isang negosyo na ito ka, nasa na, para tirahin nyo sila or siraan nyo yung pangalan nila na hindi nagbabayad, na scammer or whatever. Kung paano nyo man sila sinisiraan, hindi ko na alam yun. Pero para sirain nyo ang negosyo na yan, para hindi kayo parte niyan, na para hindi negosyo kausap nyo, mali yun. Kasi kapag ang isang negosyo ay bumagsak, lahat affected. Ultimo kliyente, client, investor, audience, fans, affected lang. Pati mga creator, kaya sila affected. Kasi hindi sila nabayaran. Which is, tama naman yun. Pero if you are not part of the solution, please just don't be a problem. Kasi lalo kayo hindi mababayaran yan. Hindi naman kayo nakakatulong. So nagigets nyo, Business 101, when a business falls, or when a business is affected badly, everyone else, all stakeholders, affected din badly.
Yun ang tinatry kong i-point. Ang pinapunto ko, sige, ikumpara ko na yung bansa natin. Sa ibang bansa, yung mga well-educated, when it comes to business, kapag ang negosyo bumagsak, totoo, tinitira nila, tinatry nila i-point out yung mga naging malinong negosyo na yun, etc. Pero hindi ganito, kung ano yung nangyayari sa Pinas. Ang nangyayari sa Pinas, kapag may isang negosyo bumagsak, inaapakan pa, tapos parang kung ano yung sinasabi mga katangahan, mga hindi naman, ayun, yung mga parang hindi nakakaintindi, yung tatangan ng mga narrative. Ang narrative lang naman kasi simple. Bumagsak negosyo, ang kailangan mangyari, kung hindi naman na nakantado, suportahan. Kung tinatry bumalik, suportahan lalo. Kung ayaw na, tanggapin, acceptance. Pero kung may negosyo bumagsak, tapos nakikita nyo na may ginagawa naman, ano gagawin natin? Pigilan natin, crab mentality. Kaya kasi yung point ko, guys. Ako kasi ang kausap ko talaga negosyante. Alam niyo yan, negosyante ako. And all my life, ang ginawa ko sa internet, ipaintindi, ma-inspire in a business world. Kaya ang gusto ko i-try point out dito, for all the shit that is happening, sa lahat ng pagkalugi, pagkabagsak, sa lahat ng mga hindi nabayaran, sa lahat ng mga nasaktan, sa lahat ng mga nagkasiraan, sa lahat ng mga tinanggal na empleyado, sa lahat ng mga inalis na team, sa lahat ng mga sinarang negosyo, sinarang opisina, sa lahat ng mga kinancel na deals, sa lahat ng mga dinelay na payments, sa lahat ng nangyari na yan, ang dapat lang natin sisihin ay negosyo. Sa lahat ng mga nangyari na yan, ang dapat lang natin isipin ay lahat tayo na naapektuhan, stakeholders, sa lahat ng nangyari na yan, isa lang ang dapat natin isipin. Ganyan talaga sa negosyo. That is business. Welcome to business world. Kaya nga maganda na kung magpapautang ka sa tao may pangalan huwag sa negosyo. Kasi yung negosyo talaga may lusot yan. Kasi nga negosyo yan. Di ba parang awa na naman, hindi lang naman kayo nahirapan. Walang negosyong hindi gustong bumalik. Walang negosyong gusto yung nangyayaring masama sa negosyo nila. Lahat ng negosyante, lalo kung matino mag-isip, kung nakapagpalaki ng negosyo, ibig sabihin kaya ulit nilang palaki ng negosyo nila. Kaya ako, kung mapapansin, sinasabi naman ng lahat ng negosyante to, kung ibalik sila sa baba, kaya nilang ulitin. Hayaan yung ulitin nila. Bahala na ako, sasama pa kayo, hindi, mag-decide na lang kayo. Pero ang point ko, don't be part of the problem. Kasi baka lalong kayong hindi mabayaran, baka lalong hindi ma-employ ulit yung mga dapat i-employ, baka maapektuhan yung mga currently na sinasamura. Hindi nyo nagigets na ang dami naapektuhan sa isang negosyo. It's not just the CEO that is affected when you say things. It's also the people behind it, the people working for him, the people behind his back. So, nag-gets nyo na, business 101, a business has risks. At kapag ang negosyo bumagsak, at part ka ng negosyo na yan, whether kung sino ka man, kliyente, audience, creator, whatever, fans, pumirma ka isa sa mga partners or whatever, kapag ang negosyo bumagsak, affected ka, isa lang isipin mo, are you going to be part of the problem or are you going to be part of the solution? Now, gusto ko lang iwan sa inyo, kung natapos mo tong video na to at nakinig ka sa akin, ang ginagawa ko yun, I'm talking about business. Kasi negosyante ako. Haba ng video. Well, ang masasabi ko lang, the design is very red herring. So, mga stories, dadako tayo yung post ni Sir MG, no? Jason. Ito yung post ni MG, no? Yung patadanan natin, no? Okay, ito ba? Nadako tayo. Design is very, eto. Okay, dalawa yung post niya eh. Ito yung una. Sabi niya dito na, ito. Ganun ba, Josh? Ganun ba, Josh, Maika? Ang dami mong sinabi Isa lang naman ng tanong dyan eh. Nagbayad na ba yan sa mga influencers? Gusto mo ba makipaglaro sa akin sa social media? Okay. Okay ako makapaglaro sa'yo sa social media. Josh. Hindi ako magkakaso sa'yo, pero ipangako muna na hindi ka magkakaso sa akin. Una na ako. Paglalabas Josh, alam mo bang alam ko bakit ka iniwan ng ex mo? Magulat ka na lang mamaya. Magpapa-interview na pala sa akin yun. Mamaya yan, magme-message ka naman sa akin Bata ka pa, mag-isip-isip ka. Ito yung yung second post, ito sabi niya dito. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa mga naging kaibigan ko or kaibigan ko. Okay. Wala nang magkakaso kay Josh Marca. Okay. May oras ka pa, bata. I know you, be careful. Mayaman pala Bakit bakit R lang bahay mo? Oops. Pag naglabas ako ng resibo, malalaman mo kung bakit hindi ko na kailangan malaman ng stakeholder para yumaman. Bata ka pa nga, no experience. Okay. Medyo, sorry sa MJ, yung mga ganitong statement medyo nakikita kong parang may butas ka dyan Medyo strawman sa akin dito. Kasi, di ko alam kung sino yung R na to. At saka yung, ewan ko lang kasi, hindi ko alam kung mayroon kang resibo no? At saka, hindi ko alam malalaman yung stakeholder na para yumaman, no? Medyo, dito pala medyo, strawman sa akin. Kasi, di ko alam kung ano yung R na tinutukoy mo. Pero, anyway, so,
Ngayon, ano aking thoughts ko dito, okay? So, ngayon dadako na tayo ang opinion ko dito. No? Well, first of all, no, atiin natin yung yung sa tatlo. Ay, sa tatlo na dito, no. Yung una, yung core issues, yung which is yung bayad, yung business 101 defense, at saka yung papanganib ng personalan. Okay? Yung about sa core issue naman ng mga stories. Kung may utang, bayaran nyo. Okay? Sa totoo lang mga stories, ito yung simplest take. Yung mga, kung may influencer slash content creator na nag-deliver ng work-based sa kontrata or agreement, no? Kahit pa brand campaign pa yan. Na stream, post, deliverables, di ba? May kapalit yan. Okay? TF yan, sweldo yan. Okay? Kapag lagpas na ang usapang due date, okay? Pag lumagpas na yung due date, no, hindi na hindi na delay. Hindi la delay lang yan, no. That's a breach of breach of trust na yan. At kung paulit-ulit na yan, systemic na yan. Okay? At yung yung naghihintay kami, nagpo-follow kami, walang reply, no. Diyan nagsisimula yung public call out, no. Hindi naman unang option ng tao na nag-post, no. Pero kapag ilang beses na nag-follow up, ganito, ganyan, tapos tahimik pa rin, ano ba gagawin mo? Di ba? Kaya para sa akin mga stories, no, valid yung nagre-reklamo ang most of the creators slash influencers. Valid na manghingi ng clear ng sagot. Okay? At ito ang dapat natin, ang dapat gawin dyan yung isang agency kung mayroong cash flow problem, no? Well, diretsuhin nyo. Okay? Diretsuhin nyo, maglabas ka na ng mga payment schedule, magbigay ka na ng mga specific dates, amounts, at saka status per talent, no? Hindi yung puro we're working on it, di ba? Kasi sa totoo lang mga stories and sa totoo lang, no, and we're working on it, walang binabayarang bilyan eh. Di ba? Yun yung karamihan dyan, no? At saka, pangalawa, about yung kay Josh Moyka na yan, okay? Well, may mga definition na di ko alam kung tama siya dito, no? At saka medyo may mga mali kasi sa landing niya. Okay? Well, mga stories, no, yung about sa stakeholder, this is a basic term naman yun. Okay? Walang doon, big term. Pero ang problem kasi dito, no, hindi stakeholder ang pinag-aawayan ng tao dito. Ang pinag-aawayan dito, nasaan yung bayad? Bakit napunta tayo sa stakeholder? yan yung ako, yung Diyos, bakit napupunta tayo sa stakeholder? Di ba? Nagkakaroon ka na rendering eh. Kasi pag sinabi ko kasi, negosyo niyan, intindihin nyo, accept, wag kayong maging problema. Ang labas kasi dyan mga stories, para mong sinasabing, normal lang yung mang-iwan ng obligasyon. Di ganun yun. Okay? Di ganun yun. At saka, mga stories, may risk, may risk naman talaga yung business, may risk naman yung downturn, may downturn talaga, at saka mayroong restructure, okay? Pero, lahat lang yan, mga stories, pero lahat lang yan, explanation lang iyon, okay? Hindi ito excuses, okay? Isa pa, linyahan na yung kapag nag-call out kayo, tapos lalo kayo hindi nababayaran. Hindi dapat ganyan ang logic dito. Para kang nagsasabi ka na, tahimik na lang kayo kung gusto nyo makuha yung bayad nyo. Di lumalabas na power trip yan, hindi yan accountability, di ba? Well, ang tamang mensahe kasi dito, mga story, ang tamang mensahe yan, yes, may negosyo namin ito, pero may obligasyon kami. Ito ang sistema kung paano namin ayusin, no? Ito, komento, blah, ito, timeline, blah, ganon. Yun ang business-like, okay? Yan yung business style na yon. At saka pangatlo, yung about kay Sir MG, no? Malakas ng medyo malakas siya, no? Pero pag nag-personalan na, no, medyo humina ang case mo. Sorry Sir MG, no. Ito yung ayaw ko sa ganitong drama, no. Pag hindi na kaya sagutin yung punto, ipapasok yung ex, bahay, yaman, insult. Ewan ko lang kung, di ko alam kung
ano bang klase ka? Kasi hindi ko alam yung drama ninyo ni Josh eh. Pero aking perspective kasi, ano eh, ay medyo ano talaga, umihina kasi yung case eh. Iba na yung case na yun. Kasi ito yung ayaw ko sa ganitong drama eh. Pag hindi sasagutin yan, ipapasok yung ex, di ba, sa bahay, yaman, insults, ano mayroong sinasabi may alam daw siya. Alam daw ni MG ng ganyan. Well, mga stories kung if ever kahit sino ka pa dyan, mga stories, kahit mapa-private man yan o mga public figure ka man yan, o celebrity, influencers, etc. Hindi mo kailangan idagdag yan para manalo sa argumento na yon. Ang dapat tinututukan dito, proof of payment, contracts, seats, timelines. Importante timelines yan date time, etc. At saka yung email trails, yan, di ba lahat yan. Pag na-threat ka na ng personal revelations, ang tawag dyan, distraction at pananakot vibes. Okay? Medyo, delikado dito. At minsan, magkakaroon niya ng legal risk pa yan. Okay? At para sa akin, mga stories, para sa akin, kung ang goal mo talaga ay tulungan yung mga creators o mga influencers na makuha ng mga bayad nila, mga sahod nila, yung mga last payment, final payment nila, ganun, dapat linis yung atake. Let's say, facts, receipts, at saka process, no? Hindi yung, alam ko bakit ka iniwan ka nito, ganyan. Anong kinalaman dun sa DM? Sorry, MG. Anong kinalaman dun sa DM? Kaya, ko dito, no, ang masasabi ko lang dito sa issue na to, no. Ito yung bottom line, ko dito, no. Unang-una, no, kung totoo na may matatagal na unpaid o delayed payments, no, may karapatan ang mga creators, influencers na magdemand ng bayad o yung demand ng mga pay nila, yung mga remaining pays ng mga naging maingay kapag walang nangyayari sa private follow-ups, no? Hindi sila problema. Sila yung pinanghahawakan trabaho na dapat bayaran. Okay? Yung business fails, mga stories, yung business fails narrative, no? Really naman yan, okay? Sorry. Pero hindi yan pass para i-invalidate ang tao na hindi nababayaran, okay? Ang business world na kasi, mga stories, dapat may stricto sa pagdating sa mga obligations, hindi mas maluwag pa doon, okay? Pangatlo, yung mga content creator at saka mga audience, no? Huwag nyo rin i-romanticize yung mga hassle, no? Na hassle talk kapag bayad na ang usap. Okay? Kasi in the end, mga stories, no? Ang empathy kasi walang silbi kung walang check na dumarating. Okay? At saka sa mga nakikisawsa, ganito, ganyan, sawsa. Kung walang idadagdag na solusyon, huwag magdala ng personalan. Okay? Kasama ang professionalism, ang paghiwalay ng issue sa buhay ng tao. Kaya ang tanong talaga ng mga na hindi mamatay-matay, na nagbabayad na ba, nagbayad na ba lahat? Diba? Nagbayad ba na lahat? Kailan ang full statement? Anong sistema para hindi na maulit yun? Okay? Nga, mga stories kayo naman. Mga stories kayo. Ano sa tingin nyo dito? Kung ikaw ba yung creator, sabihin natin ikaw ang creator, influencer ka, isang tao na hindi nagbabayad, okay? Magpa-public post ka ba o dadaan ka pa rin sa private follow-up at bakit? At saka isa pa, if ever may issue ng mga ganito, may experience ka, may experience ka ba sa ganitong, especially sa mga private companies, di ba? Mas nakakatulong ba yung call-out culture o mas nakakasira at saan dapat guhitan ng line? Okay? Comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinionated, logical from this stage na po yung commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. Okay, may bukal kayo sa puso, kung may bukal ng puso dyan, may Gcash, Micah, sa pin comment sa baba, no, para sa update ng PC ko at video ko, para sa aking channel. Maraming salamat sa aking sa inyong pag-suporta dito. As always, mga stars, thank you and have a great day, mga stars. Bye!